Yayaman po ang Pilipinas sa gagawin ni PBBM. Pinatunayan po yan mismo mga kaistorya ni Senator Ping Lacson. Itong gagawin ni PBBM mga kaistorya, hindi nagtagumpay ang mga nakaraang presidente kagaya ni former President Rodrigo Duterte at former President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi po sila nagtagumpay na gawin ito. Pero ngayon mga kaistorya, sa administrasyon po ni PBBM, iba, gagamitan po ito mga kaistorya ng galing at saka po ng talino. Lalo na po, nakita po ni Presidente BBM kung ano yung mali ng dalawang nakaraang presidente na binanggit natin. So may sususugan na po siya mga kaistorya para hindi siya magkamali. Ang pinag-uusapan natin dito ay yun pong pagkalaki-laki pong deposito ng natural oil and gas dyan po sa West Philippine Sea. Isipin ninyo mga kaistorya ang paglalarawan sa atin dito sa Pilipinas dahil dyan sa napakalaking oil and gas reserve sa West Philippine Sea para umano tayong pulubi na nakaupo sa bundok ng mga ginto. Isipin ninyo yung kayamanan pala natin, bundok ng mga ginto. Kaya tayo mga kaistorya inilintulad sa isang pulubi kasi nga hindi natin mapakinabangan. Sa halip po na makuha natin yung sariling atin, nag-aangkat pa tayo ng oil and gas galing sa ibang bansa na siyang dahilan kung bakit pagkabigat-bigat ngayon ng presyo ng diesel, ng gasolina, ng LPG. Isipin ninyo, imagine ninyo, kung nakukuha na natin at napapakinabangan yung oil and gas dyan sa West Philippine Sea, hindi po tayo ngayon nahaharap sa krisis. Yan po ang malaking kapabayaan na ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Isa na rin sa dahilan itong 1987 Constitution na ito na alam naman natin na paglipasan na ng panahon, ayaw pang baguhin. Ay nako mga mambabatas, magising po kayo. Nasa krisis na po tayo ngayon. Sana po naman, wag na ninyong politikahin pa yung krisis. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Lilinawin natin sa mga manunood. Paki-share po at paki-like. Ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga references. Ito na po, unahin natin yung post ni Senator Ping Lacson. Babasahin ko mga kaistorya ha. Joint gas and oil exploration na kumikilala sa ating soberanya dahil sa patuloy na panganib sa pandaigdigang supply ng langis, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan, dapat pag-aralan ng administrasyon ang posibilidad ng joint energy venture sa China. Naku, China, Juan Estredor, pare-pareho tayo. Walang tiwala sa China. Pero, mga kaistro, pakinggan ninyo ang paliwanag ni Senator Ping Lacson at paliwanag ng inyong lingkod. Mayroon tayong sinususugang konstitusyon. Ang isinusulong ng gobyerno natin mga kaistorya, masunod yung konstitusyon, masunod kung ano yung isinasaad sa batas natin na dapat 60-40 ang hatian. Dapat lamang tayo 60% sa atin kung sakali 40% sa China. Teka lang. Ang presidente umano ng Pilipinas, base sa konstitusyon natin ha, ay pinapayagan ng konstitusyon natin mga kaistorya na makipag-joint venture. Ano ha? Kaya lang, sa isang kumpanya o pribadong sektor, hindi gobyerno sa gobyerno. China ang pinag-uusapan, di gobyerno sa gobyerno. Teka lang, baka sasablay. May paraan mga kaistorya. Mamaya, ipapaliwanag natin sa inyo. Kung gano'n naman pala mga kaistorya, kung masususugan lang ang konstitusyon natin at kung susundin lamang yung sinasabing dapat 60% sa atin at kung sinasabing ang presidente ng Pilipinas pinapayagan ng konstitusyon na makipag-deal ng joint venture basta sa isang kumpanya o pribadong sektor, hindi sa gobyerno, ibig sabihin mga kaistorya, wala tayong dapat ipangamba kasi nasasang-ayon sa batas natin kahit pa China ang kapartner natin. Mga isipin ninyo, sabi ni Senator Ping Lacson, kung masusunod yung 60%, yayaman ang Pilipinas. Kaysa naman mga kaistorya, matenggayan dyan ng habang panahon, total naman, hindi naman kaya ng gobyerno natin, mga kaistorya,
kahit pa itong mga negosyante sa Pilipinas, hindi rin naman pala nila kaya, na maitaguyod at mahigop yung langis and oil dyan sa West Philippine Sea, kahit pa sabihing hatian 60% sa gobyerno at 40% sa kanila, pagkatagal-tagal na, ilang dekada na, walang nangyayari, nakatenga lang, di natin napapakinabangan. So why not? Kahit China, basta sunod sa konstitusyon natin, basta't lamang tayo, basta't sa papel na pinipirmahan, mga kaistorya, ay masusunod yung konstitusyon natin. Bakit? Doble panalo tayo dun, mga kaistorya. Una na, nasunod yung konstitusyon natin, lamang tayo 60% sa atin. Kahit pa sabihin mong Pilipino yung kapartner natin dyan, o kahit pa sino mang negosyante sa Pilipinas, mga kaistorya, at hindi ang China, 60% lang din naman ang mapupunta sa gobyerno, 40% dun sa pribadong sektor. So walang pinagkakaiba. Pangalawa, kung papayag ang China na 60%, atin 40% sa kanila, panalo pa rin tayo sa pangalawang beses. Bakit? Meaning, kinikilala ng China yung soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. O di para baga, mga kaistoryang, isang bala lamang ng tirador, dalawang ibon ang tinamaan. Yun nga lang, dapat siguraduhin ng gobyerno natin na hindi tayo maditinggoy. Huwag kayong mag-alala, matalino ang presidente natin, mga kaistorya. Sabi dito sa illustration po ni Senator Ping Lacson, joint oil and gas exploration sa China na may 40% safeguard. Ang mahalaga sa atin on paper sa agreement, sa MOA, Memorandum of Agreement, or whatever na pipirmahan, maliwanag, emphasize doon 60-40. Kapag pumayag ang China, panalo na tayo dahil ibig sabihin nire-recognize nila ang sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea o kung saan man ang area na ma-explore. Alam niyo ba ang China? Kung di ako nagkakamali, pumayag na yan noon sa 40% mga kaistorya na hatian, panahon ng Duterte administration. Ang mali lang kasi ng Duterte administration at ang mali ng Gloria Macapagal Arroyo administration. Ito si GMA, dalawang pagkakamaling ginawa niyan. Unahin muna natin kay Digong. Government to government, yung partnership nila. Bawal sa konstitusyon, hindi nila sinunod ang konstitusyon Kasi hindi ganun ang nakasaad sa konstitusyon. Gobyerno ng Pilipinas na ang kapartner ay isang kumpanya o pribadong sektor. Walang sinabi ro na gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng ibang bansa. Kaya ayun, binasura po ng Korte Suprema. Ganon din naman kay GMA, gobyerno sa gobyerno din. Ang kapartner pa nga noon, Vietnam at saka China, Pilipinas. Gobyerno sa gobyerno din, mga ka-history. Dinismiss, din yun, pinawalang bisa din yun ng Korte Suprema. Ang mali pa noon ni GMA, binaypas nila ang Kongreso. Sinasabi sa Konstitusyon, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mali nila. Pupuntahan natin ang Konstitusyon. Dapat ipapaalam po, oo nga't pinapayagan ng konstitusyon natin na makipag-partnership ang presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, mga kaistorya, binibigyan ng konstitusyon natin ng kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas na makipag-joint venture. Yun nga lang, mga kaistorya, ipapaalam pa rin sa Kongreso. Hindi ipinaalam noon sa Kongreso, binaypas noon ang Kongreso. Dalawang mali noon ni GMA. Dalawang halimbawa na mali na nakita ni PBBM na sigurado ako hindi na niya yan sususugan, mga kaistorya. May dalawang paraan para hindi maulit ni PBBM ang pagkakamali ng nakaraang dalawang presidente. Basahin muna natin yung paliwanag ni Ping Lacson, mga kaistorya, sa kanyang website. Website niya to Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Okay, doon na tayo sa Tagalog para hindi na ako magpaliwanag ng mahaba. Lacson, suportado ang joint oil at gas exploration sa China na may 60-40 safeguard. Dahil sa patuloy na panganib sa pandaigdigang supply ng langis bunsod ng Sigalot sa gitnang silangan, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping M. Lacson itong linggo na dapat pag-aralan ng Administrasyong Marcos ang posibilidad ng joint energy venture sa China kabilang ang sa West Philippine Sea. Gayunman, iginit ni Lacson ang anumang ganitong kasunduan ay dapat mahigpit na sumunod sa 60-40 na probisyon sa pagmamayari ng dayuhan na nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas. Alam niyo, ang China, napakatakaw niyan sa palagay ko papayag yan. Kailangan ng China ang supply para sa enerhiya nila, mga kaistorya. Alam niyo ba, hanggang sa Africa nakakarating pa yan? Pagkalaki-laking bansa ng China, parang isang kontinente na.
Ganon kalaki ang pangangailangan niyan sa enerhiya. Walang hindi yan papayag, maniwala kayo. Yes, 4 square behind, sinusuportahan ko. Kasi sayang eh. Yayaman tayo doon. Yayaman talaga tayo. Kahit pa sabihin mong China ang kapartner natin dyan. Kasi mga kaistor, ganito uulitin ko. Bakit ba parang lumalambot ka ngayon, Juan Historiador, sa China? Hindi ho. Pare-pareho tayong may duda sa China. Kasi wala rin hong pinagkaiba mga kaistorya eh. Basta't masunod yung 60-40 equity rule, China man yan, Pilipino man yan, Amerikano man yan, anong pinagkaiba? Mapapakinabangan pa rin natin mga kaistorya yung oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Kasi may sinasad, hindi naman ho mga kaistorya mangyayari na 100% Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, ang makakakuha sa 100% mga kaistorya na mahihigop dyan na oil and gas sa West Philippine Sea. Wala yun. Imposibleng mangyari yun kasi tingnan ninyo mga kaistorya, hindi naman kaya ng gobyerno natin eh. Hindi kaya ng gobyerno natin na mismong sa kanila mismong sariling kakayahan hihigupin yung oil and gas diyan sa West Philippine Sea. Isa pang hadlang, mga kasigurado, haharang ang China. 'Di ba? Expected 'yon mga kaistorya. Kung sakali naman pribadong sektor dito sa Pilipinas, yung mga mayayamang negosyantes dito sa Pilipinas, mga kaistorya. Maniniwala ba kayo na magve-venture yan dyan sa West Philippine Sea? Si Enrique Razon, oo, nandyan sa Malampaya, pero ilayo-layo mo pa. Sa laot. Magkukusa ba si Enrique Razon o ang mga Henry C. o ang sino man mga Lucio Tan na yan o maging itong si Manny Villar? Sa tinagal-tagal ng mayayaman niya mga yan, bakit hindi po nangyari na sila po mga kaistorya ay nakipag-partner sa gobyerno natin para mahigop yung oil and gas sa West Philippine Sea? Nakukuha niyo yung punto ko. Anong pinagkaiba kung silang mga mayayamang Pilipino o kahit pa Filipino, Chinese community dito sa Pilipinas ang makapartner natin, o kahit pa si Manny Villar, anong pinagkaiba nun? Kung dun sa China na makakapartner natin, kung 60-40 lang din ang hatian. Di ba walang pagkakaiba, mga kaistorya? Ang importante, yayaman tayo. Pakikinabang, isipin niyo, 60% atin. Hindi na tayo mag-aangkat malamang o mag-angkat man tayo, napakakunti na. Napakalaki ng ibababa ng presyo sa diesel, sa LPG, sa gasoline, sa kuryente, sa pamasahe, sa mga bilihin. Di ba? Na-imagine niyo yun mga kaistorya? Tapos nasa krisis pa tayo ngayon. Anong ginagawa ngayon ng gobyerno natin? Sabi naman ni Ping Lacson, dapat pag-aralang mabuti ni PBBM. Di kumilos din kayo mamabatas, tulungan ninyong presidente. Kasi may hadlang. May hadlang. Nasa konstitusyon din mismo. Kung papaanong ang konstitusyon pinapayagan ang presidente na makipag-joint venture, mga kaistorya, sa natural oil and gas exploration and exploitation, nandun din naman sa konstitusyon ang hadlang. Ito na yung babanggitin ni Ping Lacson, mga kaistorya. Sa ilalim ng Section 2, Artikulo 12, na lagi kong ipinapaliwanag sa mga manonood at ngayon hihimayin ko naman, ng 1987 Constitution, ang Estado ay maaring pumasok sa production joint venture o production sharing agreements sa mga mamamayang Pilipino o sa mga korporasyon, pribadong sektor, o asosasyon na hindi bababa sa 60% ng kapital ay pag-aari ng mga naturang mamamayan. Ayon kay Lacson, bagamat hindi ipinapakita ng mga impormasyon na mayaman ang West Philippine Sea sa natural gas at langis na makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa enerhiya ng bansa, kulang ang Pilipinas sa technical at pinansyal na kakayahan upang magsagawa ng eksplorasyon mag-isa. Yan ang dahilan kaya hindi kaya ng gobyerno natin. Hindi rin kaya ng mga negosyante dito sa Pilipinas. May pera man sila pero wala naman teknolohiya. Wala. Kaya hindi kinakaya. Kaya ang tagal nang nakatiwangwang dyan. Naiintindihan po natin ngayon kung bakit di natin napapakinabangan yung oil and gas sa West Philippine Sea. Marami namang mayayamang tao dito sa Pilipinas. Kasi nga marami man silang pera, wala naman silang teknolohiya. Di ba mga kaistorya? Sa kabilang banda, taglay ng China ang teknolohiya at kagamitang kinakailangan para sa ganitong
operasyon. Puntahan muna natin yung konstitusyon kung saan nandoon din yung hadlang. Nandoon yung pagbibigay ng permiso sa presidente, nandoon din naman yung hadlang. Pakita natin nasa section 2 National Economy and Patrimony, Article 12 ng 1987 Constitution. Punta tayo ng section 2. Yan na yung naka-highlight. Ayan po yung section 2 ha, mga kaistorya. Ito na, sa exploration tayo. The exploration, development, and utilization of natural resources. Pag sinabi mong natural resources, mga kaistorya, oil, gas, minerals, kasama na dyan yung mga nasa mining industry, mga tinto, mga nickel, iba't iba pa shall be under the full control and supervision of the state. Dapat nasa full control at pangangasiwa, pamamahala ng estado, ng gobyerno. The state may directly undertake such activities. Pwede, gobyerno mismo natin ang magsagawa. Ay kaya lang, hindi kaya ng gobyerno natin sa pinansyal at teknolohiya, hindi kaya maging yung mga korporasyon dito sa Pilipinas, yung mga negosyante, hindi rin nila kaya. Wala rin silang teknolohiya. Or it may enter into co-production. Co-production, ibig sabihin partnership na, joint venture, partnership pa rin, or production sharing, partnership pa rin, agreements with Filipino citizens. Pwede rin sa mga mamamayang Pilipino, makipag-partner ang gobyerno, 60% ang kanila. Pagka sa gobyerno naman, mga kaistorya, 60% din sa gobyerno, mga kaistorya. Kung ang partnership natin, ibang bansa, mga kaistorya. Or full control ng gobyerno, kung gobyerno mismo ang kikilos, hindi nga kaya, inuulit-ulit natin yan. Or corporations, private sector na, or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Yan yung hadlang. Bakit, mga kaistorya? Nasaan dyan yung hadlang? Juan Historiador, para yatang hindi ko makita. Ang sinasabi ho kasi dito, mga kaistorya, korporasyon, o kaya naman mga kaistorya, asosasyon, o kaya naman mamamayang Pilipino, doon makikipag-partner ang gobyerno. Wala po ditong binanggit na the state shall or may enter into a government-to-government production sharing or agreement. Wala po. Ang linaw nun, mga kaistorya. Ang linaw nun. Kaya, kung ang magiging partnership ng gobyerno ng Pilipinas, ang kapartner niya, gobyerno din ng China, hindi obra. Ibabasura po yan ng Korte Suprema. Yan ang naging pagkakamali ng Duterte administration at GMA administration noon. Kaya dapat ito gawan paraan ng presidente natin. Pagka nandoon na, mga kaistorya, nag-uusap na, may paraan yan. Ito ang una. Gagawa ang sino mang negosyante sa China ng isang korporasyon o kumpanya na siyang makikipag-partner sa gobyerno natin. Pwede yun. Pwedeng kumilos doon ang gobyerno ng China, maghanap sila ng isang mayamang negosyante na Chinese na magtatatag, mga kaistorya, ng isang korporasyon o kumpanya na makikipag-partner sa gobyerno natin. Lulusot na yun kasi hindi na po government to government, mga kaistorya. Dito na po yun papasok sa corporations to government. Yan na po yan papasok. Isang paraan yun. Pangalawang paraan, kung aamyendahan ng mga mambabatas ito pong section 2 na ito ng Article 12 National Economy and Patrimony ng 1987 Constitution. Ang problema, pag pinag-uusapan charter change, may mga politikong pinipilipit at binabaliktad ang totoong layunin ng charter change na pag-amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution. This is the economic provision of the 1987 Constitution, the Article 12, National Economy and Patrimony. Ito po yun, mga kaistorya. Sa nakaraang taon, may nagsulong, mga kaistorya, ng charter change na amyendahan ito. Anong ginawa ng mga politiko, lalo na dyan sa Senado, kinontra nila. Sabi nila, delikado raw. Pahahabain daw nun ang termino ng presidente. Or gagawin daw nun, mga kaistorya, na Prime Minister si Martin Romualdez.
Kalukuhan. Isang malaking kalukuhan. Isang malaking kasinungalingan. Pinagluluko ang mga tao. Wala po mga kaistoryang political texts or political purpose mga kaistorya sa pag-amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution. Wala po ditong pinag-uusapan mga kaistorya na yung termino ng presidente o pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Wala. Economic provision lamang yung aamyendahan, paluluwagin ang mga restriction. Alam niyo mga kaistorya, hindi po totoo yung sinabi nila. Ngayon, pwede na naman kumilos uli. Tulungan nila ang presidente. Nasa krisis na po tayo nananawagan sa mga mambabatas natin. Nasa krisis na po tayo, bakit hindi pa ninyo ito amyendahan para mapakinabangan na natin yung natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea? Ano pong ginagawa ninyo? Pagka may kumilos mga kaistorya ng charter change ulit at aamyendahan itong 1987 Constitution na ito, kumbaga sakal na sakal nito eh. Yung pagyaman natin eh. Ito yung sumasakal sa atin eh. Sumasakal sa gobyerno natin eh. Pag may politiko na naman diyang kumontra, maniwala kayo, hindi yan maka-Pilipino. Pagiginhawahin na ang pamumuhay ng mga Pilipino, payayamanin na nito ang Pilipinas. Ayaw mo pa, kinukontra mo pa. Tapos, nasa krisis pa tayo. Ayaw mo pa na makaahon tayo sa krisis. Hindi yan maka-Pilipino. Politiko yan na pure. Pamumulitika lamang ang purpose niyan. Diyan natin makikita mga kaistorya ang totoong kulay ng mga mambabatas natin. Tanda ninyo ang mukha ng mga yan. Di ba nasa krisis ka na nga? At ang layunin pa para yumaman naman ang Pilipinas. Ayaw pa kung ano-anong paninira pa ang ginagawa. May pambabatikos pa. Yang politiko na yan, ang layunin yan, hindi sincere para sa mga Pilipino. Namumulitika lang yan. Diyan ninyo makikita kung sino ang totoong mambabatas na may pusong maka-Pilipino. Maniwala kayo sa sinasabi ko, mga kaistorya. Lalo ngayon, nasa krisis tayo, tapos mamumuliti ka pa. O anong ginagawa ngayon ng mga mambabatas? Ba't hindi na ninyo umpisahan? Alam naman ninyo, maging si Senator Ping Lacson, yung 60-40 percentum, bakit hindi niya nilinaw na mabuti? Eh, paano kung government to government uli ang partnership? Alam ng mga mambabatas mismo maging si Senator Ping Lacson na hindi uubra kung government of the Philippines at saka po government of China ang magpa-partner. Yan nga ang naging pagkakamali ng Duterte at GMA administration. Kaya binasura ng Korte Suprema, kinontra ng Korte Suprema kasi nga labag sa konstitusyon. O dyan na papasok ang kapangyarihan ng mga mambabatas. Amyendahan ninyo to. Itong section 2 na ito ng National Economy and Patrimony, Article 12 of the 1987 Constitution. Wag na sanang politikahin pa ng mga mambabatas. Hindi naman nila nililinaw masyado yung pagpapaliwanag nila eh. Gusto laging mangmangsigo. Yung ilan dyan mga politiko, ito sabi sa sistema daw ng politika sa Pilipinas, kailangan daw kasi panatilihing mangmang ang mga Pilipino at panatilihing mahihirap ang mga Pilipino para daw yung mga politiko ay mananatiling magpapasasa sa kapangyarihan. Yun ang sinasabi. Nakarinig na ba kayo ng paliwanag na gano'n? Sana na ngayon, unti-unti mga kaistoryang naliliwanagan ang mga Pilipino. Sana naman mga politiko, oo, mga mambabatas. Mga mambabatas. Sana naman po, amyendahan nyo na to. O ito yung kapangyarihang ibinibigay ng konstitusyon natin sa presidente. The President may enter into agreements with foreign-owned corporations involving either technical or financial assistance for large-scale exploration, development, and utilization of minerals, petroleum yan and other mineral oils according to the general terms and conditions provided by law. Ano ang nasa batas natin? Pwede. Makipag-partnership ang gobyerno natin sa mga korporasyon, asosasyon o Pilipino negosyante or foreign-owned corporation, not to the government of other states. O amyendahan nyo na mga mambabatas itong provision na ito ng konstitusyon natin.
Ito yung sinasabi kong paliwanag sa inyo. Pwedeng ang China maghanap ng isang negosyante na may kumpanya or may korporasyon na siyang makikipag-partner sa gobyerno natin. Pwede yon. Doon yun uubra. Mga palagay ko, itong pinapaliwanag ko sa inyo, mga kaistorya, alam din po ni PBBM. Ngayon, doon po sa batas na naipasa na ng dalawang kongreso natin, House of Representatives and then the Senate, mga kaistorya, na sususpindihin ni PBBM, mga kaistorya, yung excise tax. Hindi po yun agad-agad, mga kaistorya, maipapatupad. Hindi agad-agad magkakaroon ng epekto. Why? Ipaniliwanag yan dito ni Senator Ping Lacson sa balita ni Abante. Ganito, ipaliwanag ko na lang sa inyo. Unang-una na, kahit po mga kaistorya, yung isang Republic Act na isa batas na napirmahan ni PBBM, bago po yun mag-take effect, aantay ka muna ng isang buwan. Why? Ipapublish pa yan Unang-una sa official gazette. After 30 days, saka po yan magkakaroon ng visa. Nagkaroon ng visa ngayon. So, malamang mga kaistorya, May 12, magkakaroon ng visa. Magkakaroon pa po ang gobyerno natin ng tinatawag na observation kung ano yung magiging epekto niyan. Pinaliwanag yan dito, mga kaistorya. Ang mag-o-observe, mga kaistorya, ay ang Development Budget Coordination Committee. So 1 month more or less yun. By June na, mga kaistorya. Ang excise tax natin, napakalaki, mga kaistorya. Alam nyo ba, sa petrolyo, doble po ang tax natin, mga kaistorya. Merong excise tax at may VAT pa. Napakabigat. Napakabigat po, mga kaistorya. Sa gasolina po, humigit kumulang 10 piso excise tax. Per liter yan Sa gasolina, sa diesel, mga kaistorya, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 6 pesos per liter. Sa LPG, nasa 3 pesos per liter. Dadagdagan pa ng VAT. 12%. Isipin ninyo, only in the Philippines, doble-doble ang tax ng petrolyo. Pagsamahin mo na yung excise tax at saka po yung VAT, tanggalin nyo muna pansamantala. Ang problema yung excise tax lang tatanggalin kung hindi ako nagkakamali. Paano yung VAT? Kung hindi ako nagkakamali, mas malaki yung VAT. 12% per liter. Humigit kumulang pag pinagsama mo yung excise tax at saka yung VAT, 25 pesos, humigit kumulang, dun lalaro. Ang laking bagay na nun, mga kaistorya. Sa mga mahihirap na Pilipino, sa mga namamasada, sa mga nagko-commute, malaki na rin, magbabawas-bawasan na rin yung nila, pati sa mga bilihin sa kuryente. Anong ginagawa ng mga mababatas? Sige, ito na excise tax, tinanggal na. Pati VAT. Alam nyo, sana man lang yung VAT tanggalin na rin pagkatapos ng krisis. Ang bigat po talaga niyan. Mababawasan daw ang kita ng gobyerno, malaki ang epekto, marami ang maapektuhan. Magsusurvive ang gobyerno. Kahit patanggalin po ninyo ang VAT. Sa petrolyo, hindi mamamatay ang gobyerno, kalukuhan yun. Malaki ang mababawa sa kita ng gobyerno. Kaysa naman mapunta sa mga buwayang kurakot na politiko. Ang sama sa loob, laki-laki pala ng kinakalta sa bulsa natin. Isipin niyo, petrolyo, doble ang tax. Ano na tayo? Oo. Kaya nga, para mabawasan yan, yung oil and gas, dyan sa West Philippine Sea, kunin na natin. Di baling China ang kapartner. Basta, mga kaistorya, isang korporasyon, private corporation o foreign-owned corporation. Okay lang yan. Walang pinagkakaiba yun. Kasi kahit pa Pilipino, mga kaistorya ang kapartner mo dyan pala, 40% pa rin naman ang hatian. Di ba? Mga kaistorya, anong pinagkaiba nun? Kaysa hindi natin pakinabangan. Ito pa, yung sa Strait of Hormuz, pinayagan na ang mga stranded na vessels natin doon na naglalaman ng supply na ang petrolyo natin. Ito pa. Bababa na ba agad, Juan Historiador, ang presyo ng gasolina at ng diesel, ng LPG? Hindi po agad-agad may epekto yun. Matagal po ang proseso noon. Marami pong pagdadaanan yun. Ito pa, kahit pinayagan na po ng Iran ang mga oil tanker natin na makaraan sa Strait of Hormuz,
yung global price of the petroleum supply, mga kaistorya, hindi po dumidepende sa Pilipinas. Nagtataas po ng presyo doon sa Middle East. Doon ka babase ng presyo. Pag bumaba ng presyo doon, mga kaistorya, pinagkukunan natin sa Middle East, 98% ng petroleum supply natin galing doon, bababa ang presyo dito sa Pilipinas. Kung bumaba man ang presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas dahil pansamantalang tatanggalan ng excise tax, kumbaga by June pa magkakaroon ng epekto, more or less, mga kaistorya, sabi ni Senator Ping Lacson, 5 o 6 to 12 pesos ang maibababa. Di malaking bagay na rin po yun, mga kaistorya. Bakit hindi pa po ninyo isunod na tanggalin ang VAT pansamantala? Nasa krisis po tayo. Huwag tayong magpatumpik-tumpik sa mga mambabatas po natin. Ito pa, yung oil deregulation law, yan? Papugi lang po ba tayo? May nag-file na pala ng resolution dyan bakit hindi pa po upuan sa komite ng Committee on Energy ng Senado? Diyan din sa House of Representatives. Mga politiko natin, mga mambabatas po natin. Nasa krisis na po tayo. Bilis-bilisan naman po ninyo ang galaw. Baka sabihin, Juan Historiador, sino ka ba? Vlogger ka lang. Hindi yun basta-basta. Marami kaming tinatrabaho. Marami kaming inaasikasus. Kung gusto talaga at nasa krisis kayang-kaya kung pwede. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Di ba, mga kaistorya? Huwag naman na po tayong magbulahan kasi nasa krisis na po tayo. Kaya po ninyo yan kung gugustuhin ninyo. Bakit di pa ninyo tanggalin? I-abolish na ninyo or total repeal. Hindi yung amendment lang na isinusulong ni Senator Robin Padilla. I-repeal na, i-abolish na ninyo yung oil deregulation law para naman po magkaroon na ng kontrol ang gobyerno sa presyo ng petrolyo. Pabor lamang yan sa mga oligarko Yung oil deregulation law na yan, hindi talaga taong bayan ang nakikinabang dyan. Huwag naman po ninyo kaming pagbubulahin. Matagal na pong binubula at pinahihirapan, pinagluluko ang taong bayan ng oil deregulation law na yan. Isipin ninyo, simula pa yung panahon ni Ramos. Di ba, mga kaistorya? Umay, nakakaumay, aray mo, pakak. Totoo lang naman, mga politiko namin, huwag nyo na po kaming bubulahin. Gising na po ang mga Pilipino ngayon. Kung gusto nyo talaga, mga mambabatas, ipakita nyo, maka-Pilipino kayo, hindi kayo maka-oligarko. Kung gusto nyo talaga. Huwag nyo nang bulahin pa na yan ay para sa sambayan ng Pilipino yung oil deregulation law na yan. Hindi, para lang yan sa mga oligarko. Sa totoo lang, kita natin ang resulta Ano nang pakinabang dyan ng mga mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, nung naisabatas yan, mas pinahirapan ang taong bayan, lalo na yung mga nasa laylayan. Bakit? Tumaas ang presyo ng gas, ng petrolyo. Sige nga. Di ba? Maitatanggi ba ng gobyerno natin yun unang kahit sinong mambabatas? Hindi. Realidad yun Realidad po yun. Di ba, mga kaistorya? Ito pa, yung pag-control, pag-take over dyan sa Petro, nagsalita na si Ramon Ang. Bakit wala pang kumikilos, patumpik-tumpik pa, ang dami pang dahilan. Sabi ng head ng Maharlika Investment Fund, hindi naman daw po kailangang i-take over ang Petron. Nagsalita na nga si Ramon Ang, payag na nga, gobyerno na lamang ang kikilos kung gugustuhin. Wala. O di nagbubulhan tayo. Para kanino ba talaga kayo kung mahal niyo ang taong bayan? Sa totoo lang, lahat kayo ng mga politiko, lahat ng mga appointed officials, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos kami yung pinagbububulan ninyo. Diba? Kami yung kawawa Mabuti kayo, mayayaman kayo. Kahit ito si Senator Ping Lacson, sa totoo lang, humigit kumulang 200 million ang salin yan. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi, napektado sila. Hindi nila gaanong mararamdaman yan. Diba, mga kaistorya? Yan hinaing lamang natin, damdamin natin. Totoo yan na tayo para bagang pinagbububula. Pinaglululoko. Kung gugustuhin talaga nila, kaya nila, magagawa nila. Bakit ang daming dahilan? Di ba? Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po, mga kaistorya, at paki-like para naman malaman po ng taong bayan
Maraming salamat sa inyong mga sulit ka istorya sa buong mundo. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa sulit din ninyong suporta sa inyong lingkod. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.